Guys, nandito na naman ako. Eto, pag-usapan naman natin itong sinabi na naman itong si Antipetra. Talagang hindi makamove on, guys. Eto, pag-usapan natin basahin natin sinabi niya rito. Alam naman ng lahat na nagmamadali talaga silang palitan kami sa pwesto. Gusto nila akong palitan agad dahil gusto nila madaliin ang impeachment trial ni VP Sara. Atat na atat sila sa impeachment. Hindi naman yun importante. Kung ako pa rin ang Senate President, ibabasura ko lang yun. Ayan o. Diba? Sinabi nito ni Antipetra ngayon lang, June 19 o. Maliwanag guys. Mabuti na lang, talagang ito ay napalitan na at naisimento na ang Senate presidency ni Senator Sherwin. So ito ay maliwanag na ang plano talaga nila kung kaya ito ay iniluklok bilang Senate President, tulad ng sinasabi natin, para i-delay at para talagang i-absuelto, trabahuhin at hindi papanagutin si Inday Sayad, palusutin sa impeachment trial. At ito si Antipetra ay walang kasama ang kanyang 10 ng kanyang mga miyembro dati, ng kanyang mga alipores ay wala silang plano na si Inday Sayad ay papanagutin. So ano maliwanag dito? Ito si Antipetra, itong kapatid niya na si Madam Pia Madamdamin, ito si Aimee Mangabarena, at yan tatlo, si Kambing Nana na si Robin Padilla at si Marco Tae, yan limang yan, solid talaga yan na walang chance yan na boboto yan ng guilty laban kay Inday Sayad na i-convict ng mga yan. Wala talaga dahil simula't simula wala talaga silang plano na i-impeach na-impeach na, ma-convict kahit pa sabihin mong punong-puno ng ebidensya, kahit pa sabihin mo na lalabas ang maraming mga ebidensya laban rito kay Inday Sayad. Itong limang ito, nakasemento na ito na hindi ito boboto ng conviction ni Inday Sayad. Pero guys, ito ang sinasabi natin. Kaya nga, mabuti na rin na kahit papano i-appreciate natin itong si Quick Melt at itong si Joel, itong si Lulong na sila ay lumipat sa majority na isemento ang pundasyon na ilagay natin sa pedestal ang pagiging presidente nitong si Senator Sherwin, na ito ay nangangahulugan na ang impeachment trial ay magtutuloy-tuloy na at wala na silang magagawa dahil sa bilang nila ngayon na siyam, wala na silang magagawa. At tulad ng sinabi ng ating puting kabayo dati, maging si Bonggoloy diyan ay boboto. Abangan natin kung magkakatotoo na boboto yan ng conviction laban kay Inday Sayad. Sa madaling salita, 3 lang ang hinahabol rito. Ngayon, merong mga sway votes dyan, no? Itong sila, pangalan. Itong mga ilan na alanganin, kagaya nitong sila Villar na magkakapatid, may chance yan na yan ay bumoto ng guilty. May chance rin si Loren, kahit ganun yun. May chance yun, no? Na bumaliktad at bumoto ng conviction ni Sayad kung makikita ang mga ebidensya. Hindi ko sinasabi, pero yung 5 nabanggit ko, nakapako na yan, no? So, kaya may chance rin ng conviction sa ngayon na nakikita natin, no? Bagamat medyo mahirap pa rin dahil 13 sila, so kailangan ng 3. Pero tingnan natin, basta sigurado tayo na hindi boboto na para sa conviction ni Sayad ay yung 5. Anyway, kahit si Marco Tae, mangungulungan naman yan. Buti kung abutin pa yan yung butuhan. Malamang sa hindi na. Pero guys, ito ang sinasabi natin. I-appreciate din natin, no? Bagamat hindi ibig sabihin ito, tulad ng paulit-ulit ko sinasabi, hindi ibig sabihin na porque appreciate natin ang paglipat sa majority nitong si Quick Melt at nitong si Lulong, ligtas na sila sa pananagutan. Ang mangyayari lang, posibleng medyo babagal ng kaunti ang proseso ng kanilang mga kaso, patapusin ang impeachment, matapos itong impeachment trial ni Inday Sayad, then balik na uli tayo. Pukpukin na uli natin si Ombudsman, si Boying, tsaka na uli mangulungan yung mga yan. Total, tatagal lang naman yung mga hearing na yan, ang estimated ng mga rami, even ng mga luminaries, mga
2-3 buwan, 2 to 3 months. So ano na yung 2 hanggang 3 buwan na pwede natin ipaghintay, no? Maghintay na tayo. Ang importante, tingnan natin ang magiging resulta. Sapagkat sa ngayon, may 13 na ang majority, 3 na lang ang kulang. Bagamat sinasabi nila, siyempre, titingin sila sa ebidensya. Pero, kitang-kita naman. Okay? So, ito ay napakaliwanag na itong si Antipetra, talagang hindi ito para i-trial ang impeachment. Yung pakita lang nila, nag-convene lang sila dahil wala silang magawa nun, dahil galit ang taong bayan. Pero kung nagtuloy-tuloy na ito ang presidente ng Senado, yari na tayo. Kaya nga ayaw niyang bumaba di ba? Ayaw niyang bumaba kasi nga pinupukpok din siya. Ang tanong kasi rito, ilang maleta kaya natanggap dito? Ilang maleta ang naibigay nila Sayad rito para dito sa impeachment trial ni Inday Sayad na wag magpatuloy? Di ba sa mga content ko, nakikita nyo naman, sinabi ko na sa inyo, nagalit si Inday Sayad, nagalit si Yutman dahil sablay ang mga diskarte nito at nawala pa sa pagka-Senate President. Mga move kasi na hindi pinag-iisipan. Ayan. So ngayon, nape-pressure na siguro ito. Baka sinisingil ito nila Yutman, hindi natin alam, no? So yan, kaya buti na lang guys. At hindi siya nanatiling Senate President dahil kung ito ay kung hindi pa natin na iposisyon si Senwin at hindi ito na-isimento ang kanyang pagiging Senate President at hindi nagkaroon ng 13, bilang na 13, ay naku po Rudy, hanggang ngayon magulo. Malamang-lamang magulo yung nangyaring pre-trial. Baka nga may chance hindi natuloy yun. So mas may chance na mapepending, i-delay hanggang sa mabaliwala ang impeachment trial at makalusot na naman si Sayad. So buti na lang talaga, no? So ang payo natin dito kay kay Antipetra, mag-online selling ka na lang kasi mag-concentrate ka na lang doon. Huwag ka nang pumasok sa Senado, mag-resign ka na lang kasi sayang ang pasweldo sa'yo. Isipin mo yung ginastos na perang nasayang, 700 million dahil sa katarantaduan mong hinayupa ka. Kaya huwag ka nang mag-resign ka na lang, Antipetra, mag-online ka na lang. Mag-online selling ka na lang, tapos isama mo na yung iba mong isama mo na yung limang bugok na kasamahan mo. Yung kapatid mo, si Aimee Mangga Barrena, di ba? Si Marco Tae, makukulong naman yun. Ilang panahon na yun dyan. Feeling ko si Marco Tae, hindi aabutin ito ang pag-vote. Makukulong talaga ito. Pero tingnan natin. Kasi wala pa siyang formal na kaso sa Sandigang Bayan, guys. Wala pa. So, kaya fake news yung lumalabas na nagkakagulo ang PNP kung sinong uhuli kay Marco Tae, fake news yun. Wala pang galon, Anyway, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may Sayad, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may Sayad. Sapagkat ang may Sayad ay lagi high blood. Bye!